nagpunta sa congressman na yan ng San Jose, Nueva Ecija, matalo ka sana ng dito sa Baluarte ng Tigre. Gulat kami. Kasi San Jose ano yun, Nueva Ecija. Hindi niyo ba alam na ang norte ay mga Marcos? Nagulat kami. At kung ano-ano pa hong mga salitang narinig namin sa kanya. Ngayon, hindi na kami pumalag. Ang purpose lang naman namin doon, i-introduce ang organization para lahat mabigyan ng mga benepisyo galing sa DOLE, galing sa DSWD, AX, TUPAD, etc. Kasi nga may mga miyembro kami doon nagrereklamo, pag hindi ka butante ni congressman, wala kang TUPAD. So kami pwede naman kaming lumapit doon kahit hindi kami punta kay congressman. Pero dahil naniniwala kami sa respeto at kortesiya, kami ay nagpunta sa congressman na yan ng San Jose, Nueva Ecija, matalo ka sana ng Ikaw din ang isa sa mga author ng Rice Tarification Law, sana alam yan ng mga Central Luzon, taga Central Luzon. Ikaw ang nagpapahirap sa mga magsasakang Pilipino. Sana matalo ka. Okay? So doon po nagsimula. Doon nagsimula hanggang unti-unti nang inoppress, sinikil ang ating Vice Presidente na nakatanggap sa kasaysayan ng Pilipinas na nabigyan na may pinakamataas na mandato na 32 million. Diba? Mas mataas nga siya kay BBM eh. Kaya nga takot na takot niligawan eh. Kasi sigurado pag tumakbo to si Inday Sara, laglag si Bangag. Kaya nga nakiusap, naglumuhod. Tignan nyo naman ngayon ang ginagawa. One of our characteristic na naka-embedded sa Filipino culture, yung tinatawag natin na utang na loob. Lahat pa tayo may utang na loob? Yes. Ha? Lahat tayo may utang natin. At tuwing tayo ay naghahagilap kung saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng matrikula, pambili ng mahal na bigas, at iba pang gastusin lalo na pag nagkakasakit. Tanga ka pagka ikaw hindi ka nakialam sa ating gobyerno. Bakit? Kasi gobyerno natin ang problema. Tignan ninyo, ang Pangulong Bangag. Ang daming ayudang nilalabas. Ang tanong, may nakarating sa inyo? Last quarter, last week ng Agosto hanggang first week ng Setyembre, ang NCR kasama ang Bulacan, binaha din kayo, di ba? Binaha kayo? Swerte ninyo kung hindi. Pero 90% of Metro Manila kakatapos ng SONA at sinabi 5,500 flood projects na andyan, binaha ang Manila. Ano nangyari? Nasaan? Anong sagot ng Bangag? Nabangga ng barko. Mr. Bangag President, that is 5,500 flood projects. Ibig mo sabihin, yung 5,500 flood projects na yan, 5,500 din ang bumanggang barko. Bakit di isa sa balita wala? Nabudol tayo, hindi? Budol. Budol yun. Now, eto matindi. Kakatapos lang na naman ng habagat. Alam nyo ba ang ginawa ng pinsan? Si Vice Presidente Inday Sara, pinagbibintangan na ninakaw ang 125 million na ginastos daw sa 11 days at sinasabi, pinipilit, ginagawa tayong tanga ng mga kamatayan black ng mga NPA nasa Kongreso, nasa Senado, na ninakaw yan dahil disallowed daw yan ng COA. Bangag pala kayo eh. These allowances are not tantamount to corruption. Why? Because there is a benefit of the doubt. Patunayan nyo COA. Patunayan nyo mga Kongreso, mga buwaya. Ilang araw na lang, ilang linggo bago ibinaba ang remaining budget. Barely 20 days. May allocations na yan. Ang tagal hinintay ng Vice President yan. Kaya nung pagbaba ng 125 million, ipinasok na doon sa mga naghihintay. And still, nagawa pa din ng Vice Presidente ang trabaho. But then, the question is, kinu-question ng kamatayan black ngayon kung nanonood kayo. Ito po yung sinasabi ko eh. Ito yung mahalagang impormasyon na dapat naririnig ninyo. Kasi wala sa mainstream media to eh. Lalabas lang din sa GMA7, Vice President Duterte, Pratinela. Ano Pratinela pinagsasabi nyo?
Nagtrabaho ang Vice Presidente. Disallowance is not tantamount to corruption. Why? Kasi bibigyan ka ng pagkakataon ng Commission on Audit na ipaliwanag ang disallowances na yon kung bakit hindi dapat i-disallowed. When we say disallowed, pansamantala, teka, pag-aralan muna namin. Bigyan mo ako ng batas, no? Bilang mandato mo bilang presidente, bakit ito ginamit mo sa social services? Corruption ba yan? Pinamigay ng pambili ng kabaong, pinanlamay. Corruption yun? Corruption na ba yun? Hindi pa corruption. Pero yung mga nanonood na tangang Pilipino, lalo na yung mga Ensaymada vloggers, corruption na daw yun. Paano corruption disallowed pala? You have 60 days to explain. Okay? So, eto na, mga kababayang maisog. Ginisa, pinilit, pagkaisahan ang Vice Presidente sa first and second hearing. Ano ang naungkat ngayon? Di naungkat si Kimbo. Di naungkat yung may hawak ng General Appropriations Committee na si Saltico, kasabwat si Romualdez, na sila pa yung nagtitisag dito sa pera na to. Ang pagkatao ni Romualdez, ay ni Saltico, ipinunyag ng senador ninyong taga dito sa Bulacan, Villanueva. Ang sabi ni Villanueva during his privilege speech sa Senado, ano nang nangyayari sa Pilipinas? Bakit si Saltico na isang Dracula ilalagay mo na mamamahala sa blood bank? Ano nang nangyayari? So ngayon, ask me, ito ba trabaho ng mabuting utak to? Ng presidenteng bangag? Diba? Yan po mga kababayang maisog, yan ang hindi nyo alam na issue. So, we're trying to be fair. Hindi naman namin kailangan gawin to kung katulad lang din kami ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino na walang pakialam. May pamilya din po kami. Maliliit pa din po ang mga anak ko. Meron po kaming threat na ginagawa namin to. Pero nandito kami. For politics? For Duterte? No. Now, what is hakbang na maisog? And what are the core principles and advocacies na naandito? Ang hakbang na maisog po ay isang salitang Bisaya. Sino mga Bisaya? Yes. Sino mga Bisaya? Yes. Alam niyo mga Bisaya, ako kasi may dugong Bisaya po. No, itong mga taga Luzon, pasensya na kayo, hindi naman lahat. Mayayabang tong mga to Ako taga Luzon din ako. Why? Ang tingin ng mga Bisaya at Mindanao sa mga taga Luzon, mga altas. Mapang-api. Totoo po yan. That is our cultural differences. Mapang-api tayo. No? Totoo po yan. Ngayon, bakit ko pinapasok tong litanya na to? Na bakit ganun? Kasi po mga Bisaya, sila po ang nanguna na magtanggol sa ating bayan. Yung kauna-unahan sa ating history, kung si Hercules ang unang superhero sa Bible, sino po ang unang superhero ng Pilipinas? Sagot nga. Kilala nyo ba? Sino ang unang hero ng Pilipinas? Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ha? Tanong natin kay Madam. So nakita ninyo, Lapu-Lapu, Dato Lapu-Lapu is a Bisaya. Bisaya si Dato Lapu-Lapu. At ang nangunguna sa atin ngayon, ang punong maisog natin, ang dating Presidente Duterte na isa ring Bisaya. This is not political. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Alam niyo kung ba't nasabi kong hindi political? Kasama din ako sa nabudol I am a Duterte supporter bago sa tumakbo. Nagkaroon ng unity team, naniwala si Inday Sara sa pangako ng mga mangga. Ano mangga? Mangga gamit. Na ang sinasabi nila, continuity and unity ipagpapatuloy sa administrasyon ko. Alinaw. Ano nangyari? Alam niyo ba, ikaw congressman kang taga San Jose ka, makinig ka. Kasi naka-live po tayo yan. Buong mundo, nakapanood tayo. Makinig ka, hindi na kita papangalanan, pero kilala mo kung sino ka. Congressman ng San Jose, meron kang gasoline station dyan sa Shell. San Jose, ikaw na yun. San Jose Nueva Ecija. Siya po ang unang nagsabi sa amin
naniwala kami ng aking chairman na mayroong unit team that time. Lumapit kami para ilapit ang organisasyon para mabigyan ng benepisyo ang kanyang mga kababayan. Dahil nga dati ang organization namin is under the Office of the President, ang Office of the Participatory Governance na pinamumulaan ni Kabsec Jun Ibasco. Pumupunta kami kasi po ang pamimigay ng ayuda pinupolitika eh. Kaya during the time, ang OPG bumababa, namimigay ng ayuda. Walang pakialam yan kung kaninong mayor ka, basta mamimigay. San Jose, Nueva Ecija, hindi San Jose del Monte ha. Oh, thank you for reminder. Okay? Ngayon, after the election, naniwala din kami katulad ng vice presidente nating nabudol. Kasi syempre, kung nasan yung leader, punta ka doon. No, so sinuportahan natin itong si Banga. Diba, paliwanag ko lang para mas lumalim pagkakaintindi ninyo kung bakit nandito ang hakbang na maisog. Now, during the time na tapos ng eleksyon, sa buong Central Luzon, iniikot namin yan. Marami kaming nabigyan ng tupad. Ewan ko yung iba dito ko nabigyan. Wala kaming pinili. Tupad is an alternative way of gaining additional income para doon sa mga may trabaho na kulang ang sahod. Yan po